Kung ikaw ay madalas na nagpupuyat or nagtatrabaho sa gabi o di kaya ay nangangailangan ng extra boost sa iyong exercise, baka sumagi sa isip mo kung okay ba ang uminom ng energy drink. Pero hindi ka din sure dahil sa mga nababalitaan mong panganib sa pag-inom nito. Sa video na ito ay bibigyan natin ng linaw kung talaga nga bang beneficial ang pag-inom ng mga energy drink para sa mga nangangailangan ng energy boost. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Actually, maraming tao ang umiinom ng energy drinks upang labanan ng pagod, mapataas ang mental alertness at magkaroon ng dagdag na lakas sa kanilang mga gawain. Sa Pilipinas, kung saan mahaba ang oras na ginugugol sa trabaho at paaralan, ang energy drinks ay nagiging popular na alternatibo sa kape. Ang energy drinks ay mga inuming may mataas na sugar at caffeine content. Ang purpose ng combination na ito ay para mapataas ang alertness at energy levels ng isang tao. Ang energy drinks ay karaniwang naglalaman ng 80 to 200 milligrams ng caffeine per serving depende sa brand ng iyong pipiliin. Ito ay halos katumbas ng 1 hanggang 2 tasa ng brewed na kape. Ang sugar content naman nito ay nagre-range from 21 to 40.5 grams. Ito ay katumbas ng 4 to 8 teaspoons ng asukal per serving. At take note lang na ang bawat bote or lata ng energy drink ay hindi nangangahulugan na 1 serving ha. Minsan, ito ay may 1.5 servings tulad na lamang ng brand na ito. Which means, times 1.5 din ang lahat ng nasa nutrition information nito kasama na rin ang sugar content na aabot sa 40.5 grams or 8 teaspoons of sugar per can. Bukod sa caffeine at sugar, naglalaman din ang mga ito ng B vitamins, guarana at taurine na maaaring magdulot ng short-term stimulation. Para sa nag-exercise naman, maaaring it makes sense na pwedeng uminom nito dahil kailangan nga naman ng energy pag mag-exercise, lalo na pag ang workout session ay after ng work hours kung kailan drained physically and mentally ka na. Pero teka lang friends, bago kayo uminom ng isang bote ng energy drink, mahalagang malaman ninyo ang pagkakaiba ng energy drinks at sports drinks. Ang mga sports drinks ay designed to provide real energy and replace fluids and electrolytes lost during exercise, which is mostly through sweat. Tamang-tama lang din ang dami ng carbohydrates or sugar nito na swak for optimum absorption even during intense and long-duration exercises. Panoorin nyo ang videos ko patungkol sa extensive discussion ko on how and when to use sports drinks sa mga links na nasa video description or nasa comment section. Ang sports drinks ay mas mainam para sa rehydration habang ang energy drinks ay nagbibigay ng pansamantalang cognitive boost ngunit hindi optimal para sa hydration at electrolyte replenishment. So, kung energy ang kailangan mo sa workout session mo, mag-sports drink ka na lang. At kung mental alertness naman ang habol mo, mag-black coffee ka na lang. Panoorin ang video ko tungkol sa coffee as a pre-workout drink sa link na nasa video description. So, nag-decide ka pa rin na sumubok ng energy drink. Pero bago mo ipagpatuloy ang pag-inom niyan, importante na malaman mo kung ano ang mga panganib at masamang epekto sa kalusugan ng regular na pag-inom ng energy drinks. Heto, isa-isahin natin. Una, pagtaas ng blood pressure at risk for cardiovascular disease. Ang energy drinks ay nauugnay sa mas mataas na heart rate at systolic blood pressure na maaring humantong sa arrhythmias at cardiovascular issues. Pangalawa ay risk for type 2 diabetes. Ang mataas na asukal ay maaaring magdulot ng insulin resistance na nagiging sanhi ng type 2 diabetes. Ang regular na pagkonsumo ng energy drinks ay isang risk factor sa glucose dysregulation. Number 3, mental health disorder. Isang systematic review ang nag-ulat na ang mataas na caffeine consumption ay nagpapalala ng mental health conditions tulad ng anxiety disorders. Number 4, obesity at metabolic issues. Ang mataas na calorie content mula sa energy drinks ay maaaring magdulot ng obesity at ibang metabolic issues. Ang regular consumption ng sugar-sweetened beverages, kabilang ang energy drinks, ay nauugnay sa weight gain at metabolic syndrome. And lastly,
Potential dental problems. Ang mataas na asukal at acidity ng energy drinks ay maaaring magdulot ng iba't ibang dental problems tulad ng tooth decay at erosion. So ayan mga friends, bagamat nauuso at nakakatukso ang mabilisang energy boost mula sa energy drinks, mahalagang i-consider nyo pa rin ang mga pangmatagalang epekto nito sa ating kalusugan. Sa halip na umasa sa mga inuming ito, mag-focus sa tamang nutrition, sapat na tulog at regular na exercise. Tandaan, ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa balanseng pamumuhay. Salamat sa panunood at kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang maipaalam din sa iba ang mga panganib ng energy drinks. Mag-subscribe na rin para sa iba pang health-related contents. Ingat po tayong lahat!